mga malulenyo. Inihahatid ng MCDN ang mahahalagang balitang nangyari sa mga nakaraang araw. Tourism Congress idinaos. Marcelo Children's Choir panalo na naman. Athletics Festival isinigawa. Daycare ng Santissima binasbasan. Groundbreaking ng Water District dinaluhan ni Mayor Christian. At sa mga detalye, Pagpupulong ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program isinagawa. Nagdaos ng pagpupulong ang mga kawani ng City Government of Malolos noong 12 ng Marso 2012 sa Doris Catering sa Barangay Kaingin. Ito ay isinagawa upang matukoy at mabigyang diin ang mga pangangailangan ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa naitala, mayroong 2,421 pamilya ang nakarehistrong makikinabang sa may 51 barangay ng Malolos. Gumawa ng assessment ang iba't ibang departamento ng City Government of Malolos, kabilang na ang CSWDO, sa pangunguna ng kanilang department head na si Ginang Lolita S.P. Santos, City Health Office, City District Supervisor, CPDO, Population Division, DILG Office at ang ABC President. Napag-usapan sa pagpupulong ang kanilang mga kailangan pang idagdag sa mga dati ng proyekto tulad ng sa public school, health centers, RHU at mga daycare centers. Pumuuri ng grupong sumusubaybay na tinatawag na MAC o Municipal Advisory Committee. Kanilang layunin na mapag-alaman ang kapasidad ng mga pasilidad na nabanggit at mapaghusay ang serbisyong ibinibigay sa mga beneficiaries ng FORP. Second Malolos Tourism, Arts and Culture Congress, Tagumpay. Idinaos noong 9 ng Marso ng tanggapan ng turismo, sining, kultura at palakasan ang Second Malolos Tourism, Arts and Culture Congress sa St. Agatha Hotel and Resort sa Tikay, Lungsod ng Malolos. Dumalo ang may 200 katao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga miyembro ng transport group, mga namamalakad ng mga hotels at restaurants, mga miyembro ng akademya at press. Ang kongreso ay dinaluhan din ng mga barangay captains, SK chairman, mga department heads at iba pang mga kawani ng pamahalaang lungsod. Nanguna sa kongreso ang punong lungsod, Abogado Christian D. Natividad, Abogado Rizal de Mendoza, Konsehal Christine Erhas at si Tacto Head Armando Santaan. Nagsimula ang kongreso sa pagtalakay ni Ginoong Santa Ana ng tema at layunin ng kongreso ng Renaissance Malolos, Reviving the Glorious Past and Enlightening the Present Towards Visioning a Brilliant Future. Ipinaliwanag din niya ang 2010 to 2011 Accomplishment Report ng kanilang division. Ipinahayag naman ni Director Nilo C. Agustin, ang Congress Facilitator, ang kahalagahan ng kultura ng Malolos bilang isang Renaissance City upang pagdaan ng tuloy-tuloy at mabisang programa ng turismo. Nagbigay si Mayor Christian ng pananalita tungkol sa kasaysayan ng Malolos. Pinaalala niya ang diwa ng Fiesta Republica at layunin niya na maging pambansang pagdiriwang ang Enero 23 na isa sa pinakamakabuluhang pangyayari sa kasaysayan, hindi lang sa Malolos kundi. Sumunod na naghandog si Ginoong Tomas Aguilar, City Planning and Development Officer ng lungsod ng Marikina ng isang audiovisual presentation tungkol sa transformasyon ng Marikina na naging isa sa pinakamuunlad at pinakamalinis na lungsod. Nagbahagi din siya ng makabuluhang diskurso na makakatulong tungo sa magandang pagbabago sa Malolos. Sumunod naman nagbigay ng presentasyon Architect Reynaldo Inovero ng National Historical Commission of the Philippines at ipinakita niya ang mga mahahalagang pamana ng ating kasaysayan na matatagpuan dito sa Malolos. Nagkaroon din ng workshops noong kinahapunan at tinalakay dito ang kultura ng turismo, pamana ng kasaysayan at Fiesta Republica. Ang Second Malolos Tourism Congress ay naging matagumpay at makatutulong hindi lamang sa lalo pang pagpapasigla ng turismo ng lungsod, kundi paraan na rin ng pagmumulat ng mamamayan sa kahalagahan ng kasaysayan. Mayor Christian at mga kabataan dumalo at nakiisa sa pagdiriwang ng jubileo sa Manila. Noong March 9, 2012, bandang alas 5 ng hapon, abalang-abala ang mga taong simbahan sa Basilica Minore para sa gaganaping vigil kaugnay ng pagdiriwang ng jubileo. Dumagsa sa Malolos ang mga kabataan na nagmula sa iba't ibang vicariate ng Bulacan tulad ng sa Baliwag, San Miguel de Cawayan, Hagunoy, Valenzuela, Bocaue, Santa Maria, Plaridel at San Jose del Monte. Ang gawain ay sinuportahan ni Mayor Christian Natividad
na nag-utos sa mga enforcers, kapulisan, mga nurse at manggagamot na umalalay sa gawain. Isang command post ang itinayo sa harap ng City Hall na pinangasiwaan ng panlunsod na tagapangasiwa na si Abogado Rizal de Mendoza. Nagsimula ang programa dakong alas 9 ng gabi araw ng Sabado, March 9, 2012, kung saan pinangunahan ng Vicariate ng Valenzuela ang pambungad na panalangin na dinaan sa isang interpretative dance. Sinundan ito ng pambansang awit at sinundan ng mga pagpapalabas ng mga inihandang pagtatanghal. Maganda at lubos na kahangahangang ang ipinakita ang iba't ibang uri na folk dance ng hiyas ng Hagonoy Folkloric Group ng San Pedro High School. May Muslim dance, Maria Clara dance, Igorot o tribal dance at floral dance. May inihanda ring audiovisual presentation ang Immaculate Conception Major Seminary. Naghandog naman ng awitin sina Reverend Padre John Paul Avila, Reverend Padre Manuel Anastasio at Reverend Padre Oscar Christian Duran. Nagbigay din ng mensahe ang ating obispo. Ang city government ng Malolos ay mayroon ding command post kung saan nagtalaga ng mga empleyado sa tapat ng City Hall na sisiguro sa kaligtasan ng mga nagsidalog. Namataan din ng ilang miyembro ng Philippine National Red Cross para sa kaparehong layunin. Sadyang napakasaya ng mga kaganapan sa isinagawang vigil para sa Jubileo. Natapos ang vigil sa isang processional entrance sa Jubilee Door at lumabas patungo sa parokya ng Santissima Trinidad. Batang Malolenyo kasali sa London Summer School Sports Program. Matapos makapag-uwi ng gintong medalya sa 2012 Claraa at Batang Pinoy Game, muling sasabak ang Batang Malolenyo na si John Edgar Reyes sa London Summer School Sports Program. Ang Summer School Sports Program ay gaganapin sa St. Bede's School sa London mula July 29 hanggang August 12, 2012. Layunin ng mga ganitong mga palaro at programa na mahasa ang kakayanan ng mga kabataan na may malaking potensyal sa larangan ng palakasan. Isa rin ito sa mga hakbangin ng Philippine Sports Commission upang palakasin ang self-confidence ng mga kabataang atleta at maihanda sila sa darating na 2014 Youth Olympics na gaganapin sa Nanjing, China. Talaga namang kahanga-hanga ang ipinakitang galing ng batang Malolenyo na si John Edgar Reyes sa larangan ng badminton. Kaya naman buo ang suporta sa kanya ni Mayor Christian D. Natividad at buong pamahalaang lungsod. Saludo kami sa mga batang Malolenyo na kagaya ni John Edgar Reyes. Pagbubukas ng Athletics Festival 2012 ng IBP Tagumpay. Masiglang masigla ang Athletic Festival 2012 ng Integrated Bar of the Philippines, Bulacan Chapter na binuksan sa pamamagitan ng parada noong March 8, 2012. Ang nasabing parada ay dinaluhan ng 8 koponan na kinabibilangan ng Team Agila ng pamahalaang lungsod ng Malolos, Regional Trial Court Team, MTC Bulacan, Kawayan College, Vice Governor's Office, BSU Los Primos, Team PIB at IBPO. Pinangunahan ang pambansang awit ng Pilipinas ng hiyas ng Bulacan Brass Band at ang pambukas na pananalita ni Abogado Arnito Pico, Vice President ng IBP Bulacan. Kagalakan at pagmamalaki ang ipinahayag ni Abogado Cecilio Villanueva, Pangulo ng IBPO, sa kanyang pananalita. 3 ang nagbigay ng inspirational messages, sina Din Aristeo Cruz, Executive Judge Renato Francisco at Gobernador Willie Alvarado. Matapos ipakilala ang mga kapunan at kanilang mga musa, ang torch ng sportsmanship ay sinindihan ng mga captain balls ng mga kapunan. Ang panunumpa ng manlalaro ay buong husay na ginampanan ni Vice Governor Daniel Fernando. Sa gitna ng katuwaan ng mga kalalakihan, dinawaran ng titulong Best News si Patricia May de Jesus ng Malolos. 2 ang tinanghal na Best in Uniform, ang kapunan ng Vice Governor's Office at Integrated Bar of the Philippines, Bulacan. Sa bandang huli, nag-exhibition game ang mga manlalaro ng Philippine Basketball Association at IBP Bulls kung saan nanalo ang PBA player. Nasara ng opening ceremony ang laban ng Vice Governor's Office at Team Agila kung saan ang huli ang nanalo. Sa athletic festival na ito, nauna na ang labanan sa golf na tinawag na Hampas Lupa para sa inaaping dukha noong March 3, 2012 sa AFP Golf Club. Sa June 7, gagawin ng Chief Jerry Geronimo Bowling Cup. Sa September ang laro sa badminton at sa October ang bingo at Mega League. Santissima Trinidad Daycare Center binuksan.
Punong-puno ng saya at pag-asa ang mga ngiti ng bawat bata at magulang na dumalo sa pagbabasbas at ribbon cutting ceremony ng bagong daycare center at health center sa Santissima Trinidad. Ito ay idinaos noong March 15, 2012 sa pangunguna ng punong lungsod Christian D. Natividad kasama ang punong barangay ng Santissima na si Cap Totoy Valenzuela, mga kagawad, magulang at mga mag-aaral ng daycare. Labis na ikinatuwa ng mga taga-barangay ang pagdinig ni Mayor Christian D. Natividad sa kanilang mga kahilingan na magkaroon ng daycare. Pagkatapos ng programa, nagkaroon ng pagpupulong kung saan pinag-usapan nila Mayor Christian at Cap Totoy ang lalo pang pagsasaayos ng barangay hall at mga kailangang gamit at pasilidad sa kanilang bagong health center. Nagsadya rin si Mayor Christian sa tahanan ni Ginang Magdalena de la Cruz na siyang nagkaloob ng lupa na pinagtayuan ng barangay hall, daycare, paaralang elementarya at sekundarya ng Santissima Trinidad. Kasama rin sa nagbigay ng lupa upang matayuan ng mga nasabing gusali si Ginoong Mariano Caluwag. Hindi maikakaila na ang pagbisita ni Mayor Christian D. Natividad sa mga mamamayan at kabataan ng Santissima Trinidad ay nagdulot ng saya at pakinabang sa mga mamamayan. Po si Kapitang Totoy Valenzuela ng Santissima Trinidad at kasalukuyang nanunungkulan kasama ko ang aking mga kagawad ay buong pusong nagpapasalamat sa ating mayor sa kanyang mga kasangguni sa pagbibigay po ng isang bagong daycare center at ng aming health center. At ito po ay napakahalaga para sa amin sapagkat dito po nagsisimula ang paghubog sa isang kaisipan ng isang kabataan para po doon sa kanyang kinabukasan. Una-una po kasi ito po ang ating gabay, karunungan, at ikalawa po ay ang basic ng ating pamayanan ay dito nakasalalay sa kanila namang kalusugan. Kaya po sa pamamagitan ng kagandahan loob na ipinagkaloob niya sa atin ang isang center para po doon sa mga kababaryo natin na walang kakayanan o walang sapat na kakayanang pinansyal para yung kanilang karamdaman ay mabigyan lunat. Binigay po niya ito para po doon sa ganoong mga pangangailangan. Kaya po ang buong Santissima, ang buong sanggunian ng Santissima Trinidad ay buong pusong nagpapasalamat sa ating mayor. At sana po ay patuloy na mabigyan siya ng magandang panunungkulan ng ating pong lumika upang mabigyan pa niya ng mga biyaya at tulong ang kabuuan ng Malolos, hindi lamang ang Santissima Trinidad. Maraming salamat po, Mayor, at dininig po ninyo ang aming mga kahilingan. Mayor, maraming pong salamat. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Christian Natividad. Kamakailan lamang isang high school sa barangay ang pinasinayaan at ngayon ay pinakikinabangan. Ngayon naman, may daycare at health center na sila. Sa mga proyektong ito, malinaw sa mga mamamayan na nadama ni Mayor Christian ang kanilang pangangailang at tumutugon sa mga ito, gaya ng dapat asahan sa isang putihing ama ng sipot. Good morning, Chair Christian. I love you. Groundbreaking para sa bagong Malolos Water District idinaos. Ganap na ika-10 ng umaga, March 15, 2012, idinaos ang groundbreaking sa pagtatayuan ng bagong gusali ng Malolos Water District sa Barangay Bulihan, City of Malolos sa kahabaan ng MacArthur Highway. Nanguna sa gawain si Mayor Christian D. Natividad kasama ang pamunuan ng Malolos Water District na sina Ginoong Manolo A. Cagastian, ang chairman, ang vice chairman Engineer Antonio B. Magtipay, General Manager ni Casio Boy C. Reyes at ang mga Board of Directors na sina Attorney Rebecca A. Barbo, Sirio Hernani P. Cruz, Pilar Ilan Kim, Nicanor B. Reyes Sr. at Victorino Altamo. Inilahad naman ni Mayor Christian ang mga sisimulan pang mga proyekto ng pamahalaang panglunsod kaalinsabay sa pagtatayo ng gusali ng Water District. Ang mga ito ay ang Division Office ng Department of Education, ang bagong pamahalaang panlunsod ng Malolos na bubuuin ng 2 gusali ay isang pang-ehekutibo at isang pang-lehislatibong tanggapan, pati na rin ang Bulacan Jail and Penology. Sa tansya ni Mayor Christian, 2 taon mula ngayon, halos lahat ng mga tanggapan at mga ahensyang laan sa pagpapaunlad ng ating lungsod ay dito na rin sa nasabing lugar itatayo. Ang Robinson's Mall ay nasimulan na. Ang Ayala ay paparating na rin sa City of Malolos. Kasama sa pag-uusap ng Bulacan State University at Philippine Information Agency ang napakalaking negosyo
ng mga kilalang gusaling pamilihan ay may 40% hanggang 50% ng sigurado na maisa sa katuparan. Hanga din ng ating punong lungsod na pati ang mga ahensyang panlalawigan at sangay ng mga ahensyang pambansa ay dito na rin sa City of Malolos mag-oopisina. Tinukoy din ni Mayor Christian na ang pagtutulungan at tapat na kooperasyon ng pamunuan, panglunsod at ng pribadong sektor ay nagbubunga ng magandang mga proyekto tulad ng bagong Malolos Water District. Inilahad na rin ni Mayor Christian ang mga binabalak niya ukol sa maiiwang lumang City Hall, sakaling matapos ng paggawa ng bagong mga gusali. Ang unang palapag ay laan para sa bangko, ang ikalawang palapag ay laan para sa bagong museo ng Malolos, at ang ikatlong palapag naman ay laan para sa bagong silid-aklatan ng Malolos. Nang matapos magsalita si Mayor Christian, may pabaong panibagong pag-asa at paghanga siyang iniwan sa mga dumalo. Sumunod na nagsalita ang chairman ng Interim Board of Directors ng Malolos na si Ginoong Manolo A. Cagastian. Ibinahagi niya na balak na rin nilang maging isa sa kanilang paglilingkod ang pagpapagawa ng isang pasilidad na siyang magpoproseso ng tubig na tulad ng mineral water na dederecho na sa mga kabahayan. Ito ay upang magkaroon ng modelo ang mga karatig bayan na maaari nilang pasimulan sa kanilang lugar. Isinunod sa programa ang pagbabaon ni na Mayor Christian kasama ang pamunuan ng Malolos Water District sa lupa ng time capsule na plano ng gusali ng bagong Malolos Water District. Ang proyektong ito ng Malolos Water District ay katibayan ng patuloy na pagsulong ng lungsod ng Malolos sa ilalim ng bagwis ng Agila katulong ang mga mamamayan ng lungsod. Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo, sinuportahan ni Mayor Christian. Nakipagkaisa si Mayor Christian D. Natividad sa isinagawang Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand noong February 28, 2012. Dinaluhan ito ni City Administrator Rizal de Mendoza, mga barangay captains at mga empleyado ng City Information Office. Ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinagawa ng Iglesia ni Cristo ay bahagi ng kanilang mga paghahanda sa ika-100 taong anibersaryo ng Iglesia sa 2014. Dumagsa ang napakaraming mga kapatid sa Iglesia sa pamamahayag. Nilahukan ito ng iba't ibang lokal, kabilang na ang lokal ng Malolos, Matimbo at Sumapang Matanda. Muling nagsagawa ng pamamahayag ng salita ng Diyos ang lokal ng Malolos noong March 9 at March 16, 2012. Pagpupulong ukol sa Manila Bay Cleanup Drive ginanap. Nagdaos ng pagpupulong ang lokal na pamahalaang lungsod ng Malolos ukol sa paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay noong ika-12 ng Marso sa Barangay Kaingin. Ito ay batay na rin sa mandato ng kataas-taasang hukuman na malinis ang lahat ng daanan papuntang Manila Bay at preserbahin ang kalagayan nito. Naghanda ng mga katanungan ukol sa mga datos at kalalagayan ng mga barangay na sinagot naman ng mga nagsidalong barangay captains at secretary upang malaman kung ano pa ba ang kailangan bigyan ng aksyon. Ayon kay Engineer Anselmo Ortiz ng DILG, layunin nitong maibsan o kung maaari ay maiwasan ang mga pagbahang nangyayari. Pangunahing pinagtuunan ng pansin ang mga residente sa coastal areas. Aalamin kung sino-sino ang mga kailangang lumipat upang malayo sa panganib ng kalamidad, kung saan sila ay lilipat at kung anong kabuhayan ang maaaring ibigay upang sila ay mahikayat. Kasunod ang mga pabrika o mga business establishments na kung sila ay mayroong solid waste management facility at kung sila ba ay sumusunod sa batas. Ang grupong City Inventory and Inspection Team ang mamamahala sa pagsasatupad ng mandatong ito. Suportado ito ng ating Mayor Christian D. Natividad kasama ang CSWDO, City Health Office, City Engineering Office at CPDO. Yan po ang mga balitang hatid ng MCDN. Ito po si Roan N. Junicio, nag-uulat.